Ang tanong, ang depensa bang, Your Honor, empleyado lang ako, ay valid defense sa estafa? So, pag-usapan natin ang kaso ng People laban sa Amara na related sa estafa. Tungkol saan ba ang case na ito? Bali ganito yun. May 3 tao na nag-apply para makapagtrabaho abroad. Nakipag-transact sila at nagbayad ng placement at processing fees sa akusado na representative ng company. Pinangakuan sila ng tiyak na petsa ng deployment pero paulit-ulit itong na-postpone hanggang sa tuluyang makansela. At ang mas masakit, hindi na ibalik ang pera nila. Ang problema, lumabas sa certification ng POEA na hindi lisensyado ang akusado at ang kumpanya para mag-recruit ng workers abroad. Depensa ng akusado, ordinaryong empleyado lang daw siya at wala siyang kinalaman sa pagre-recruit. So ang issue dito, guilty ba ang akusado sa kasong estafa? Kahit ang depensa naman ay empleyado lang ako? Ang sagot ng Korte Suprema, guilty ang akusado. Bakit? Nagkunwari ang akusado na kayang magpaalis ng workers papuntang abroad. Dahil sa pangakong iyon, nagbayad ang biktima ng placement fees. Pero walang deployment na nangyari at hindi rin naibalik ang pera. Ang ganitong pangyayari ay pumapasok sa tinatawag na imaginary transaction. Kaya convicted ang akusado sa kasong estafa. Tip ni Attorney RCB. Basta tinanong sa bar ang estafa, lagi tandaan ang magic word DD. Ano yon? Isa deceit and 2 damage. Tapos dagdagan mo pa ng imaginary transaction.